So ngayon, ang naisip ko nandito sa lineup ko, ang nakikita kong ano diyan, okay? Magpasok sila ng bata na maayos. Wherein ito yung magiging pundasyon ng mga bata para sa next Olympic. Di ba? Na pwede naman kasi yun ang maganda rin eh, di ba? Transition yan eh. Kasi magandang experience. Okay, itong Olympics para kung sino may ilalagay mong bata para tumaas palalo ang laro kasi biro mo you're up against the best in the world and the best of the best naman sa US kakampi mo. Nakakataas ng moral yan in terms of yung experience na makikita mo, yung may tuturo lang wisdom, yung mga discard makikita mo, di ba? Paano ang isang grupo na magagaling nagsama-sama sa isang goal. May mga natututunan ka sa basketball na hindi basta-basta hindi basta-basta yung physical skills eh. Minsan dito yan, tumataas yung ano mo dyan, di ba? Okay, even yung mga coaches mo, you're being coached by 4 different brainy coaches. Ang gagal, nandiyan si Steve Kerr, si Tyronn Lue, si Eric Spoelstra. Siyempre, makakakuha ka ng mga ano dyan, ng mga pointers sa kanila. So maganda sa isang kabataan. Ang nakita ko dito, pare, ang tinitingnan ko dito na unang-una, okay, especially against the European, di ba? Hefty and malalaki. So, kung meron ka ng scorer, in the likes of the mga wing natin, at ito pa sila AD, okay? Baka ito naman ilalagay mo, siyempre, pagpapahinga, pang-relieve sa kanila, na magaling na medyo aasahan mo sa depensa. Hindi na makikipag-agawan sa score. Kung ba ito, mga role players. Kasi kung sa tingin ko, kukuha pa ng kamador, baka ang mindset niya, kumiscore din. Dito kailangan depensahan na to. Hindi na to pare katulad nung araw wherein yung dream team natin, talagang yung kalaban, para lang fans Di ba? Na ano sila? Nagulat. Ano sila nagugulat. Wow, sila to? Starstruck Di ba? Nakwento ko pa nga sa'yo, di ba? Halftime, nagpapapicture. Ano ba naman yan? Halftime break, papapicture kila Magic Johnson, kila Michael Jordan. Ngayon, hindi na. Alam nila, kaya natin talunin to. So dito, ang ilalagay mo talaga, yung tamang nasa posisyon. Ako, nakikita ko dito, okay, si Jaren Jackson Jr., who was the defensive player of the year last year. Okay, he's 6'11", 235 pounds, okay na, and only 24 years old. Yan ang nakikita ko. Na isa kasi yan, pagpasok niyan, okay, ang mindset niyan, depensa makatulong. Tapos dilihensya na lang. Although this guy can also score. Kung kailangan niya. Pero pwede niyang i-set aside kasi ang una niyang ibibigay yung depensa. And his 6'11", kahit pa paano, makakasabay siya sa matataas na mga player. Kaya kung gusto natin na isa pang medyo role player, yung nagpunta dati dito, nakasama ng FIBA, US Team FIBA America, na naglalaro sa Utah Jazz. Okay? Si Walker Kessler. He is 7'1". Okay? 250 pounds. Kahit pa paano, ang bangga-bangga. Kasi, alam mo kasi, okay, meron ka ng Adebayo, meron ka ng Anthony Davis. Minsan pare, alam mo naman sa FIBA, may coating ka, may foul. Naku, na too quick foul si ganito. Bababa rotation mo. Kailangan mo ng pang-relieve dyan, kailangan malalim ang bunot. Di ba? Hindi mo maasahan Yung ganyan Bigla na foul trouble. Di ba? Pagpasok yun, magkano kang defensive player wherein now all you have to do is to get the rebounds for them, screen sa mga shooter. Okay, pero siyempre, NBA player naman to, mayroon din kahit konting shooting ko, hindi rin siya naghahanap ng tira. Ngayon, yun ang nakikita ko. Ngayon, kung gusto mo ng added, added na talagang firepower, may defense, yung Banchero, who is around 6'10", 250 pounds, and he is only 21 years old. Ito naman, kung gusto mo ito mga kabataan na parang ito yung sinasabi mong future ng Olympics, ilagay mo na maaga. Kung pwede pang ilagay. Tama-tama, may na-open, pwede lang yan. Pwede lang pag-isipan na ilagay yan. Okay? By the way, sa talakas natin, kamag-anak yan ni Chris Banchero. Yes, oo. Tama, kamag-anak to. FYI, isa yata.